Ito po mga kababayan, dahil anniversary po ni Kian De Los Santos, ha? Alam niyo po ba, isang survey po mga kababayan, si Kian De Los Santos po ay Duterte supporter? Opo mga kababayan, mga karayuma at mga matatandang kulubot sa mga gilid-gilid ng daan. Alam niyo ba yon? Ayan po si Kian De Los Santos, isa po siyang Duterte supporter, pero sa kasamaang palad po, ang isang Duterte supporter po ay pinatay mismo ng kanyang hinahangaan. Nakita nyo? Ha? Ganyan po mga kababayan, ha? Ganyan po ang mga Duterte. Pusang inang mga ito. Mga bangag talaga. Iniintindi lang po ang kanilang sarili. Hindi nila iniintindi yung mga supporter nila, yung mga kupal na yan nasa paligid nila ngayon. Wala pa, pakinabangan lang nila yan. Tingnan po si Kian. Ayan po si Kian nung ha? Ayan po si Kian. Ha? Desiree Lorenzo, mas nakakatawa ka sa avatar mo. O sige, di parang itong mukhang to. Paano to? Napaka-pogi nito, sayang naman to. Desiree. Annalyn. Saan natin ipapwesto to? Aray ko. Christian MG. Rosalie. Saan pa pwesto to? Sinasabi ko sa inyo eh. Aray ko. Ha? Sayang naman to, kung itatago lang itatago. Ano daw? Sa pinto ng CR. Ayop to ah. Paki-block nga yan si Jason Rivera. Paki-block muna si Jason Rivera. Mga 5 taon. Rosalie Pujiyama. Ayan na. Para Eduardo! Oy, para Eduardo. Shout out. Eto na po. Kita nyo si Kian ha. Pinuntahan po namin yan. Kaya mapapansin nyo po mga kababayan, ang unang lapag po ng Vengador, kung napanood nyo po, ang unang lapag po ng Vengador ay doon po kami sa mismong lugar ni Kian. Doon po kami nagpagawa, doon po kami namigay ng bigas. Sa mga konting kinikita namin, namigay po kami ng bigas diyan po kila lugar ni Kian sa basketball court. Bilang pagkilala na rin po sa kawalangyaan na ginawa sa kanya. Hindi naman po, ibig ko sabihin, bilang tribute po sa nangyari po sa kanya. Doon po namin namigay po kami doon sa mga matatandang may kulubot. Pag may kulubot ka, mas marami kang makukuha. Di ba? Nakaraan po. So, ayan po, isa po siyang Duterte supporter. At ngayon po ay anniversary nung nakaraan. At nakakalungkot po, no? Nakakalungkot po na ayan ng mga bagay na ganyan ay pinakabobong war on drugs na nangyari sa talanang buhay ng Pilipinas. 'Di ba? Grabe po talaga, no? Tapos pinakabobong presidente na gumawa ng Dolomite Beach na saluan ng basura ng Cavite at Isla Puting Bato. Aray ko. 'Di ba? Yan po yan. Ayan po ang war on drugs na pinakabobo. 'Di ba? Yung sinasabi ko nga po sa inyo na na yan si Kian ay isang Duterte supporter at ito pong Isla Puting Bato. Alam nyo ba, ito pa sama na natin to. Alam nyo ba si Digong? Alalay lang yan ang dilaw. Ayan po si Digong dati Alalay lang po yan ni Marroas dati. Isa po yung dilaw na utos-utusan lang ni Cory. Aray ko. Dilaw po talaga yan. Putang inang yan. Dilaw po talaga kulay niyan. Kaya yung mga DDS na nagpapanggap sila na sila ay green. Mga bobo, mga tanga, dilaw talaga kayo. Aray ko. Ha? Si Cory, wala kasi kayong alam nakikipolitika lang kayo Pero kung titignan ng history,
Si Cory, inutusan niya si Digong para mamaala sa Davao. Dilaw talaga yan. Tapos lumaki yung ulo, lumaki yung betlog, lumaki yung kamay, kakapinger. Ayun. Oh, daisipan, nag-green daw siya. Mo bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, mwah. Second steps, mwah. Helmet. Mwah. Mwah. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ito po, nung nakaraang araw po, 2,000, pinakabobong proyekto ng isang presidente sa buong mundo po to mga kababayan, legit po to mga kababayan. Pinakabobong proyekto sa buong mundo, 2,000 sako ng basura ang nakuha saan? Sa Dolomite Beach. Ayan, no? 2,000 sako po ng basura. Pusang ina, pinakabobong proyekto yan, mga kababayan. Pasensya na po, may tumawag eh. Ayan. May tumawag po kasi mag-birthday pala si Uncle. Aray ko. Tinawagan po tayo, mag-birthday daw si Uncle. Sabi ko, pag-isipan ko, makakapunta ako May birthday daw. Ayan, tumawag yung mag-birthday si uncle mo. Pupunta ka ba? Pag-isipan ko kung busy, kung open yung schedule ko. Aray ko. Ay, nako. Busy yun po mga kababayan pasensya na po sa konting abala. Tumawag po yung ating uncle. Magkita-kita tayo Magkita-kita po tayo sa Malacanang sa birthday ni uncle. Ay, nako. Aray ko. Nawala tuloy yung isip ko. Putik talaga. Dali nga. Dahil lang. Sandali. Sandali lang po Sandali lang po Medyo, importante lang. Sandali. Sandali lang po Tol, pakisabi nga, yung yung sa birthday ni Uncle BBM, asikasuhin na. Tumawag sa akin. Tayo na lang iniintay. Okay? Yung salamat. Sabi nga, yung yung sa birthday ni Uncle BBM. Okay na.
Ayos na, mga kababayan. Game. Ay, sorry po, schedule busy. Hirap ng schedule natin. Busy, no? Busy tayo these days, man. Okay. Game. Aray ko. Okay, oh. Ayun po ang pinaka... Aray ko. Tumalsik yung laway ko. Ayun po ang pinakabobong proyekto. Biro nyo po, Tigasalo ng basura ng Cavite at Isla Puting Bato. Ano po ba yung Isla Puting Bato? Yan po yung mga, sorry po yung mga squatters area dyan sa Tondo. Kung saan dyan po dumadaloy sa Dolomite ang mga basura dyan. Di ba? Ngayon, dumako na tayo dito mga kababayan. Dito po, dumako na tayo dito sa ano ba yun? Ayan. Dito kay Harry Roque na mahilig sumupa! Aray ko. Ikaw pusang ina ka, Harry Roque, kung ano na naman pinagsasabi mo. Anong sabi niya po? Our unbothered, humbled, and working Inday Sara Duterte. Unbothered daw, Aray ko. Unbothered daw ang bangag na si Sara Duterte. Really? Aray ko. May unbothered po ba? May unbothered po ba na nagpapile ng kaso sa iba't iba ngayon para mapagtakpan ang kasinungalingan niya? Diba? Wala pong impeachment, Ma'am Diana. Wala pong impeachment ngayon dahil sa bagyo. Postpone. At Harry Roque, bakit widowed ka? Patay na ba yung asawa mo? Bakit hindi ikaw ang namatay? Mga kababayan, malungkot na balita. Si Harry Roque daw po ay widowed. Namatayan ba to ng asawa? Napakalungkot naman po. Bakit hindi na lang siya ang namatay? Di ba, Gina Chavez Bonifacio? Di ba, Carla Chuchi? Carla Chu? Ba't hindi na lang si Harry Roque? Dahil siya ay may AIDS. Si Harry Roque po, makikita niyo po si Harry Roque, nakikiinom na lang po sa mga drinking fountain. Wala ng pera. Nakikilamo na lang po sa mga iba't ibang OFW. Patay gutom. Hindi na po siya makahigop ng init na ethics katulad ni Baste. Aray ko. Si Basti po, mga kababayan, ay nakakahigop po ng mainit na ethics sa paggugustuhin niya. Si Harry Roque po, mga kababayan, hindi na makahigop ng mainit na ethics na kanyang kinagisnan, kaya po hiyang na hiyang siya at medyo chubby siya nun. Ngayon po si Harry Roque, hirap na po sa buhay. Sabi nga po ng ating itim na kuyukot at pink pototoy, si Harry Roque daw po parang may AIDS na ginagalis na kung ano-ano na tumutubo sa katawan. Aray ko. Okay. 'Di ba? Hindi katulad ni Baste talagang nababarurot sa wet packs. 'Di ba? Si Harry Roque pag nababarurot sa wet packs, abay tumataba. Si Baste pag nababarurot sa wet packs, abay pumapayat. Aray ko. Unbothered daw si Sara. Paano unbothered? Natataranta na nga ang pusang ina. Dumako na tayo dito, mga kababayan. Ito na nga po, yung sinasabi ko sa inyo. Na nakipag-meeting po, trending na po to. Mga kababayan,
trending na po mga kababayan ang pagmi-meeting, ha? Ito na po. Nakipag-meeting. Sabi ko nga po sa inyo dito na kayo sa legit na mga vlogger na alam po ang totoong nangyayari. Kita mo? Ngayon lang nalaman na mainstream media yung meeting ni BBM. Ha? Aray ko. Hindi nyo alam? Pakinggan natin. Bukas si Pangulong Bongbong Marcos na makipag-usap daw kahit kanino ayon sa palasyo. Kasunod po yan ang balibalitang gusto raw makipagpulong ni VP Sara kay PBBM. Di ba? Sino ba nagbalita yan? Mga bengador lang. Kasi nga, ayaw pa nilang sabihin. Nandun ang ating mga itim na kuyukot at pink pototoy. Aray ko. Alam niyo po ba? Si Sara, alam niyo po ba si Sara bangag? Bangag talaga Pinaglilingkuran siya ni Amy Baba. Baba Lila. Ow! Baba Lila. Ow! Aray ko. Diba? Pinaglilingkuran po siya ni Amy Baba. Pero, akalain nyo dun sa meeting po, ang gusto niya lang isagip yung sarili niya. Gusto niya i-endorse siya ng BBM. Kahit hindi na daw po si Amy, kahit hindi na daw po si Amy ang kanyang katandem. Gusto niya, nakita niya po si Rapi Tulfo, gusto pang utusan na si Rapi Tulfo ay mag-tandem sa kanya. Walang iya po talaga to. Pagkatapos ni Amy, siraan yung kapatid niya. Pagkatapos ni Amy, walang yain yung pamilya niya. Nilalaglag na po si Amy. Ang gusto niya, nakita niya po na si Rapi Tulfo po ay nangunguna. Ang gusto niya, i-endorse daw siya at si Rapi Tulfo. Walang ya po talaga. Aray ko. Eto po. Eto po yung sabi, At live mula sa San Juan City, nauna sa balita, News 5 Paras correspondent Maricel Halili. Mase, kinumpirma ba ng Malacanang na may gantong hiling si VP Sara sa Pangulo? Bok, hindi kinumpirma pero hindi rin itinanggi ni Palace Press Officer Claire Castro. Kita mo? Hindi ko nimpirma pero hindi tinanggi. Kasi kung hindi po totoo yung sinabi, sasabihin ni Yusik Claire, fake news. Tama? Press 67 kung naniniwala kayo. Tama, mali. Aray ko. Press 67. Tingin nyo. Press 67. Diba? Kasi kung mali yung info namin, mga kababayan, mga karayuma, kung mali po yung info namin, sasabihin ni Yusik Claire, fake news. Anong gagawin ni Yusik Claire, mga kababayan, mga karayuma? Ilalantad po yung poster ng mukha namin. Eto pong mga to, huwag kayong maniwala na nakipag-meeting si Sara, fake news tong mga to. Lalo na to, etong hayop na to, tong maitim na to, yung YOLO, fake news yung hayop na yan. Aray ko. Diba? Kasi po, totoong nakipag-meeting. Pero hindi po namin sinabi, mga kababayan, na si Sara mismo ang nakipag-meeting. May mga DDS na sobrang tanga. Pinapalabas nila, paano pupunta si Sara doon? Maglabas ka ng CCTV. Pwede ba naman yon?
Si Sara pupunta doon. Siyempre, kaya nga sinabi ko, may envoy. Merong kasamang si Mr. Titi. Titi. May humarap para kay Sara. Si Mr. Titi at yung isa. Oh. Yung mga DDS, bobo kasi. Oh, diretso. Balita na nagre-request nga si Vice President Sara Duterte ng private meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Matatandaan kasi natin na over the weekend, kumalat sa mga social media accounts yung sinasabi na meron daw request si VP Sara na makausap si Pangulong Bongbong Marcos. Actually, spokesperson Harry Roque, ginawan pa nga yan ng collage yung mga naglagay ng post na ito at ipinost din niya sa kanyang Facebook account. Pero kanina, nang tanungin si Undersecretary Claire Castro kung totoo ba na meron niyang ganitong request, sabi niya wala raw natatanggap na ganitong impormasyon. Pero malinaw naman daw na bukas si Pangulong Bongbong Marcos na makipag-usap sa kahit na sinong personalidad na kontra sa kanyang administrasyon. Kita mo? Hindi naman kasi siyempre sasabihin dyan na, oo, napunta si Sara. Hindi ganon. Ano ba yung closed door meeting? Bobo lang. Ha? Bobo lang? Ano po ba yung closed door meeting? Kaya nga closed door meeting eh. Aray ko. Sikreto yung mga bagay na ngayon. Ngayon, ang Bengador lang ang may access dyan. Diba? Ang Bengador lang may access sa mga ganyan. Ano ba sabi nitong pusang inantong Harry Roque sumusubo ng ethics? I-debunk lang po natin ha. Ano sabi ni Harry Roque? Oh. Ito po yung pinost ni Harry Roque. Na parang sinasabi niya po, sinasabi niya na iisa lang daw po ang GC namin na mga kakamping, mga dilaw at mga loyalista. Tanga ka pala eh. Aray ko. Diba? Tanga ka pala eh. Alam ka naman turuan namin yung mga kakamping. Oh. Kasi isa daw ng post. Tanga ka. Oh. Ang sabihin mo, si Sara walang ya. Nilalaglag niya yung mga vice presidente niya. Siya lang po ang gustong isagip. Ayon po dyan sa ating itim na kuyukot. Ha? Sarili niya lang po ang gustong isagipin. I-endorse daw ni BBM sa 2028 kahit siya. At mas maganda raw po, eterno kay Rapi Tulfo. Ayan po yung post ni Harry Roque. Eto naman po sa post ni Bao Kipichu. Bao Kipichu, malansa, di mo sinasabon, kinalikot mo pa. Putek ba't ganon? Malansa. Eto po, mga babayan. Tignan mo kung gaano kabobo tong Bao Kipichu. Diyos ko, sa dami ng CCTV sa Malacanang, kahit isang video clip lang na pumasok si Sara Duterte para magmakaawa sa isang lame duck na entering his final year. Ano daw? Pakabobo talaga ng pusang inanto. Pakabobo, puro na lang panguhut-hut ang alam. Ulitin ko sa dami daw po ng CCTV sa Malacanang, kahit isang video clip lang daw na pumasok si Sara Duterte para magmakaawa sa isang lame duck na entering his final year at 15, dapat may photos at videos na lumabas siya. Aray ko. Bobo talaga to! Pwede ba naman yon? Kailangan makikita mo si Sara? Ganun po ba? Bobo ko talaga kung di ka lang mukhang pek. Aray ko.
Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Sarap pektosan eh. Pektosan po, pektosan. Pektosan kita eh. Oh, sabi po, kung ayaw ng CCTV, kunyari nilik ng CQ or janitor or PSG na photo or video, o kung sino mag-leak, kailangan po ba mga kababayan, pag closed door meeting, yung mismong si Sara Duterte ba ang a-attend? Aray ko. Bobo, no? Ganyan po kabobo tong mga DDS vlogger, mga DDS influencer. Sabi ko sa inyo eh, kahit 1/8 ng utak ko, sapat na sa mga to eh. She never ever even crawled to him when you sent her dad to The Hague. Gusto nyo pare-pareho tayong mga tanga? Ikaw ang tanga! Bobong mabaong kipi. Diba? Pati lalabas yung CCTV. Eh kung si Sara Duterte mismo, ang gusto ng pasikreto, tanga ka pala eh. Claire Castro, ilabas mo na lang po yung video para mahappy ang mga chuwari-wari-wap mo na sige na share na magmamakawa si Sara Duterte kay BBM. Aray ko. Kung nagpunta siya at may videos ang photos, magiging bata nyo ako. Ganyan po kabobo ang mga DDS. Ganyan kabobo ang mga DDS. Bobo, di ba? Di ba? Sinabi ba na closed door meeting nga? Sinabi ba na si Sara Duterte ang nagpunta? Sabi ko nga si Mr. Titi. Bobo, di ba? Kaya yung mga tatanga-tanga naniniwala sa mga DDS, mga bobo kayo talaga eh.